Heretics Podcast. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Herbert Heretics Ticson sa kanyang programang Heretics. Sa araw po ito, atin pong pag-uusapan o tatalakayin itong nauukol naman sa ating mga senior citizen. Ito po yung Republic Act number 9994 at tinatawag na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Dito po ay nasa saad kung ano yung mga benefits at privileges ng ating mga senior citizen. Na lang po, marami sa atin ay hindi pa rin masyadong alam kung ano ba lahat na ito. No? So, ang gagawin po natin ngayong episode na ito, yung po mga importanteng mga benefits na binibigay ng ating gobyerno sa mga senior citizen, yun po ang ating pag-uusapan dito. So, una po, sino po ba mga senior citizen? Dito po sa atin sa Pilipinas, ang senior citizen o yung tinatawag nating elderly, ito po yung mga resident citizen ng Philippines, at least 60 years old. So ngayon, ano po ba yung mga privileges and benefits nitong ating mga senior citizens? Unang-una po yung 20% discount at VAT exception, ayun po yung value added tax, if applicable doon po sa mga sales of goods and services. Doon po sa mga binibili po natin mga items, kaya goods at saka yung mga serbisyo ng ating binibili. So una po rito, itong mga medical related privileges. So ano po itong mga ito? Ito po yung ating pagbili ng mga gamot. Ito po naman ay kailangan ay may prescription po ng ating doktor para po tayo maka-avail ng tinatawag 20% discount tsaka yung exemption sa value added tax. So bukod po sa pagbili ng mga gamot, kasama rin po diyan yung mga medical supply at kailangan po rin diyan ng mga may prescription yung iba, katulad po ng mga accessories like prescription ng eyeglasses, hearing and dentures, prosthetic and artificial bone replacement, katulad po ng steel walkers, crutches, wheelchairs, cane. So, ayan po yung mga yan. Yan po yung mga medical supplies or accessories. So, kailangan po dito sa mga gamot, kailangan po unang-una, kung kalilimutan, kailangan ay may prescription ng ating mga doktor. Susunod po, ano pa yung mga discount? Professional fees ng ating mga physician, ng mga doctors, meron po tayong 20% discount dyan. Senior, meron din po tayong discount sa mga licensed professional health workers. At meron po rin tayong discount sa mga medical dental services, diagnostic and laboratory fees. Private po yan. So, yun po. Susunod po yan, ito ay marami rin na nag-a-avail ito, yung domestic transportation privilege. Ibig sabihin po ng domestic, dito lang po yan sa loob ng Pilipinas. Kung kayo po ay magta-travel, papuntang abroad, hindi po nyo pwedeng ma-avail itong 20%. Ito. So ano po yan? Ito po ay discount sa domestic transportation, whether air, sea, or land. Sa air, alam po natin yan, airplano. Sea, mga bangka, barko, and then land, o lahat ng klase pong land transportation na yan, sa LRT, MRT, PNR po dito, at yung PUJ, mga jeep, at siyempre, kasama rin po dito yung tricycle. Sila po ay kailangan magbigay ng 20% discount. Ano po ba ang susunod pa? Itong ating hotel and restaurants. So, kung kayo po ay magbubook sa hotel at kayo po ay senior citizen, meron po kayong 20% discount. Mga restaurants, pag kumain po kayo, meron din po kayong 20%. At bukod po doon, kung kayo may mag-take out or delivery, meron din po yung 20% discount. Kailangan lang ay pakikita natin ang ating senior ID para ma-avail po natin. Yan. Susunod po dyan yung mga recreational center. So ano po ito mga to? Ito po yung ating sports facilities, mga gym. Kung kayo may mahilig sa golf cart, tsaka green fish, mayroon din po. At saka yung ating mga ngayon, ang ating pong mga popular na mga ballroom dancing, mayroon din po yung discount. Kasama po yan sa recreational centers at saka po ating mga tennis courts, badminton courts. So lahat po ng klase ng sports facility. So tandaan niyo po yan, recreational center. And then, ito po, admission fees and privileges. Kung kayo po mahilig manood ng cine, theaters, mga plays, sa mga ating, and then meron po tayong mga concert, pwede rin po yan sa museum o sa lahat ng klase ng mga palabas. And ulit po, admission fee, privileges sa theaters, cinema houses, concert, museums, ayan po. And then, ang pwede po rin tayo, maka-avail ang mga senior citizen, funeral and burial expenses. Pwede rin po. Siguro po, wala po gusto sa mga senior na maka-avail ng funeral and burial services na yan. So, ayan po. E ngayon, bukod dyan sa 20% na yan, meron po rin tayong 5% discount sa ating pong electricity and water. Yung pong dito po sa atin sa Luzon ng San Pablo, yung electricity, Meralco, water sa water district. Pero may limit po yan. Pag electricity, 100 kilowatt hour. Yun lang ang limit. Pag sumobra to, wala na po yan. And then yung sa tubig,
30 cubic meters lang. So dapat po ang account ay nakapangalan sa senior citizen at makaka-avail po kayo nitong tinatawag natin na 5% discount. At pwede rin po free medical and dental services and laboratory fees katulad ng blood test sa ating mga government hospital. Po yan. At yan po ay sa kadahilan ito po ay ahensya ng gobyerno na nakakaalam dito yung PhilHealth. So yan po yan. And then, meron po din tayo na ito, siguro yung mga senior na gusto pa mag-aral, meron po tayong educational assistance scholarship. Bibigay po yan ng ating gobyerno, local government. Post-secondary, so ito po, ito yung high school, siguro ang post-secondary, siguro ito po yung ating senior high or gusto natin mag-aral pagkatapos po ng high school, di ba, college, tertiary. Post-tertiary, ibig sabihin, graduate school. Pag nakatapos kayo ng tertiary, pwede kayo mag-masters, din PhD, makaka-avail kayo ng educational. Pwede po rin naman vocational and technical. So dito kailangan ma-meet nyo yung admission requirement. Kung kayo po mag-aaral sa isang eskwelahan o isang universidad, kailangan po ma-meet nyo yung admission requirement. Pag nakapasa po kayo dyan, pwede kayong humingi ng assistant sa ating local government para sa mga senior citizen. Kasama rin po dyan ang mga libro, hindi po mga educational materials na kailangan natin sa pag-aaral at kasama rin po ang uniform. So, doon sa mga senior, gusto pa rin mag-aral, po kayo maka-avail ng vocational assist. Ito po ang benefits na hindi po masyadong alam ng karamihan sa atin. At siyempre ito, lagi na lang pag tayo pumipila sa lahat na commercial and government establishment, kailangan po ay may express lane. Siguro po, napapansin natin, mayroong mga ibang establishment na wala na sila talagang definite na nilalagay na express lane. Lalo pa pag maraming customer o kailangan, ayon sa batas, express lane, meron lagi ang commercial and government establishment na nakala sa ating mga senior citizen at kayo po ay pwedeng mag-demand na kayo ay dapat mayroong slate. Ano po ba? Ayan. So ito po yung mga mga basic, Hindi po ito exhaustive. Meron pang iba pero ito pinaka-common. Dito natin, medical related privileges, lalo na yung mga gamot. Meron po dito tayong mga bayad natin sa ating mga professional mga doctors, nurse, dentists, mga licensed professional health workers, ayan po ay may 20% discount. Pag domestic transportation, yung magta-travel tayo domestic, ibig sabihin loob ng Pilipinas, air, sea, and land, meron po 20% discount. Hotel and restaurants, meron po rin yan. Recreational centers, yung mga sports facilities, gym, tennis courts, badminton courts, meron po rin yan. Admission fees sa mga cinema houses, theaters, concert, museum, meron po rin tayong 20% discount at saka yung funeral. At saka 5% discount ng electricity and water limited sa 100 kilowatt per hour or 30 meters. So ngayon, meron po rin tayong mga free medical and dental services, laboratory fees from government hospitals, courtesy po yun ng PhilHealth. Ito, educational assistance, inulit ko, meron din yan, saka yung press lane. Yan po yan. Yan po mga basic, na very common and very popular. Ngayon, paano tayo makaka-avail nito? Unang-una, kailangan po natin ng senior ID. Ayan po ang kalimitang hinihingi. Pero pwede po natin ipakita ang ating passport. Kasi kung wala tayong senior ID, pwede po natin ipakita yan. Ngayon, kung wala niyan, pwede pa rin po yung other documents na nagpapatunay na kayo ay senior citizen, katulad po ng driver's license at iba po mga IDs na may nakalagay at papatunayan. Senior citizen, kayo ay citizen dito sa. Okay. Ngayon, ano pa yung mga additional na benefits? Wala po natin ito, yung social pension na 1,000. Ito po naman ay hindi para sa lahat ng senior citizen. Ito lang po ay indigent. Ano po yung mga indigent? Ang hinahanap po ng DSWD, yung poorest of the poor, pinakamahirap. Hindi po pwede kung kayo may SSS pension o DSIS pension. Ayan po, kahit magkano yan, maliit, hindi disqualified na rin kayo. Kung kayo ay pwede lang po dito yung talagang walang pinagka. At susunod po yan, social pension para sa indigent, ito po yung mandatory PhilHealth benefits. So lahat po na senior citizen ay automatic na member ng PhilHealth. Lahat ng benefits na binibigay ng PhilHealth ay makukuha ng senior citizen. And then meron po tayong tinatawag na social safety net. Ano po ito? Ito po yung kung meron mga disaster, ito po kinukuha sa pondo ng gobyerno, yung calamity fund. Doon po ay meron mga ayudang ibinibigay ang ating gobyerno para sa mga senior citizen kung meron mga ganitong disaster. Baha. Ano po susunod dito? Ngayon, nasabi ko ang mga benefit. Ang susunod po naman ay ang mga penalties. Ano po ang mga, dapat alam po nyo ito dahil kung hindi po nila, kung meron po mga establishmento bibigay ng serbisyo, hindi nila ibibigay yung mga discount na dapat yung maibigay, exemption, ay meron po yung kaukulang penalty. Napakahalaga po nito. Dahil alam ko po na marami po sa ating mga business establishment na ini-ignore nila itong ating benefits na binibigay sa senior. So,
first violation po, kung first offense ay 50,000, not less than 50,000 but not to exceed 100,000. Malaki-laki din po yan. At saka imprisonment not less than 2 years but not more than 6 years. Yeah. Ngayon, kung sumunod na offense, magiging ang imprisonment po yan 2 years din but not more than 6 years. Pero ang penalty ay magiging not less than 100,000, not exceeding 200,000. So nadoble na po penalties, ano? Ngayon, kung kayo naman ay if you're going to abuse, yung benefits, meron din niyang paukulang parusa. So ganun din po, not less than 50,000 and imprisonment po ng 6 years. Yung po mga abuso ng benefit. Meron po yung mga hindi nagbibigay ng benefits, may kaukulang parusa yun. Pero yung mga naman na nakaka-avail ng benefits and inaabuso nila, ay pwede rin pong mabigyan ng kaukulang parusa. Ngayon, ang susunod po natin, ito po yung napaka-importante, ay sino po ba ang namamahala nitong at senior citizen? Sino po ang tumutulong dyan? Anong ahensya ng gobyerno ang maaaring tumulong o minister ng ating mga senior citizen? O dito sa atin sa lokal na pamahalaan, ang unang-una po, nariyan po yung ating Officer of the Senior Citizens Affairs. Ito ang tinatawag ng OSCA, OSCA Head. Itong OSCA Head, ito po nag-i-establish ng linkages sa mga NGOs at itong non-government organization at public organization para paalam sa kanila kung ano yung mga benefits na pwedeng tanggapin ng ating mga Ano po? At sila po ay tinutulungan ng ating DSWD para nga mabigyan, ma-serve, tulungan, mabigyan ng paukulang pabor para sa interest ng ating. Pero ang namamahala po naman overall, ang may control sa ating OSCA, ito po ang office ng mayor, no? So sila po ang naglalaan ng budget para sa ating senior citizen at ito po naman at sila rin na nagagawa ng mga projects, proposal na para ma-enjoy ng ating, pero po yun tayong tinatawag na sa ating local budget, yung 1% na inilalaan out of that total budget ng ating local government. Ito ay 1% para sa senior at sa PWD. O ginagawa po natin local government, bumapalakas po sila ng mga proyekto, at kung ano pa mga activities at mga privileges na pwede nilang ibigay sa atin. At yun po ay nanggagaling diyan doon sa 1% na yan. Total budget at yun po ay binibigay dinidistribute sa lahat ng senior citizen dito sa atin at yan po asama na rin. Ang naglalaan ng mga gastusin po dyan ng ating office ngayon. Siya po kasi ang may control, yung OSCA at ang OSCA po naman, ito yung Office of the Senior Citizen, siya po naman ang nagsusupervise o nagmo-monitor ng mga senior citizen natin. Kung dito sa ating lungsod, sila po, Office of the Senior Citizen, OSCA, at saka katulong DSD. Okay. Ngayon, kung meron mga hindi sumusunod na nagbabiolate nitong ating yung mga batas tungkol dito sa benefits and privileges ng ating mga senior citizen, ano po ang dapat gawin natin? So, pwede po tayong magreklamo. Ang magiging katulong po dyan natin ay ang OSCA. Pwede po yung magreklamo, depende kung saan ang lugar. Pwede po yan sa DOJ or Department of Justice. Pwede po rin yan kung sa Provincial Prosecutor Office. Pwede rin po ng City Municipal Trial Court. At ang ating po makakatulong dyan, pwede po dumulog sa tanggapan ng OSCA. Ito po ay dito sa atin sa lungsod ng San Pablo. Yan po ay nariyan sa ating Kapitolyo. Pwede po tayong magreklamo at ang makakatulong po natin ay yung ating opisina. At ang isa po magiging penalty po sa ating mga business establishment na hindi po sumusunod dito sa kautusan ito ay mawawalan po sila ng business yan. So ito po ang ating yung pinaka-basic na dapat malaman ng ating mga senior citizen kung ano yung kanilang mga benefits and privileges, sino po ang pwede napitan. Ito po siyempre ang OSCA sa ilalim ng pamamahalaan of mayor. Kasi kayo po ay tutulungan nila kung ano po yung mga reklamo, ano pa yung kailangan, bagay na hindi nyo naiintindihan sa ating tungkol sa senior citizen. Pumunta po tayo sa ating sabi ko nga sa Luzon ng San Pablo, dito po sa Kapitolyo, nariyan po yung first floor. Doon po kayo dumulog. Lahat na gusto nyo malaman ay ipapaliwanag nyo inyo o OSCA. So ngayon po, dyan po nagtatapos ang ating maikling segment tungkol sa senior citizen. Ito po yung basic lang. Ngayon, marami po pong bagong mga batas na lumalabas at ngayon po meron tayo ng tinatawag na National Seniors Commission. Yung po mga privileges na ibinibigay ng DSWD sa atin sa mga senior katulad ng social pension, ay po ay mananatili sa ngayon sa DSWD. Pero yung iba na susunod na ipamimigay sa mga senior citizen katulad po nung binabalangkas na batas para doon sa ating universal health care, yun po ay ililipat sa National Commission.
Itong ating National Seniors Commission, ito po ay magiging fully operative na sa next year dahil sabi nga, meron na daw silang budget. At ito pong ating mga bagong batas na susunod, yung mga sa mga seniors na 80 pataas, nabibigyan ng 10,000 bawat ano po yan, 80, 90, 95, 100. Sila po yung makakatanggap. Ay, magsisimula po yan kasi sabi naman meron ng budget na yan para sa 20 sisimula po yun next year. So, yun po mga bagay na yan at yung mga bago pa mga batas at na lumalabas, i-update po natin kayo sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood at masa ako na kahit pa paano ay nakadagdag sa inyong kaalaman dahil na po sa ating mga kasamang senior citizen, ang mga bagay-bagay na mga benepisyo na pwede nilang makuha na dahil nga dito sa ating RA number 9994, ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. So muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Heretics Podcast.